Ayon sa isang eksperto, malawak pa rin daw ang impluensya ni MNLF o Moro National Liberation Front founding chairman Nur Miswari sa mga armadong grupo. Mataas daw kasi ang respeto ng mga ito sa kanya. Pero tila hindi lahat natutuwa kay Miswari. Katulad na mga kamag-anak ng mga nasawi noong Zamboanga Siege na pinag-iisipan raw gumawa ng legal na hakbang para kontrahin ang suspensyon ng pagdinig at warrant of arrest kay Miswari. Live mula sa Quezon City, may report si Rafi Tima. Rafi? Hanggang sa paglutang Jessica sa publiko ni MNLF founding chairman Nur Miswari ay nananatili siyang kontrobersyal. Sa kabila nito, umaasa ang pamahalaan na makakatulong pa rin kahit papaano yung kanyang impluensya sa Mindanao para maipatupad na yung mga napirmahang kasunduan ng pamahalaan at ng mga rebelding grupo. Ayon sa isang eksperto sa kasaysayan ng rebelyon sa Mindanao, kahit pa marami raw issue laban kay Miswari noon pa, hindi raw may tatanggi na malaki ang respeto sa kanya ng mga armadong grupo sa Mindanao. May nostalgic emotion ng mga forces sa kanya. Political ambition lang ang gusto ng mga leaders ng mga breakaway groups. But their main forces who are breakaways from the MNLF, siyempre yung sentimento kay Nur Miswari pa rin. Hindi naman sila nabiyayaan sa pag-surrenders ng mga leaders na yon. At kung magtutulungan daw ang MNLF at MILF, kaya raw patigilan ang aktibidad ng ibang armadong grupo sa Mindanao. Kung magsama-sama sila, kaya pong pasurindirin yan. Or mawala lang yan kusa. Oo. Yung ASG at saka the allied groups. Pero hindi lahat natutuwa sa pansamantalang paglaya ni Miswari. Ang pamilya ni First Lieutenant Florencio Esguerra Meneses na namatay sa Zamboanga Siege noong 2013 na nariwa raw ang sakit na nangyari na makita nilang malaya si Miswari. Hindi naman ako ang masusunod. Pero kung ako masusunod, kung sino nagkasala, dapat managot. Mayroong mas mataas pa sa akin na dapat sumuri kung siya mananagot o hindi. Paano naman yung mga tao na biktima ng kanyang mga tauhan? Pag-iisipan daw nilang gumawa ng legal na hakbang para kontrahin ang suspensyon ng pagdinig at warrant of arrest ni Miswari sa loob ng 6 na buwan. Ang mga opisyal naman ng Zamboanga tanggap na umano ang desisyon ng gobyerno. Pero nang sunduin si Miswari sa hulo, hiniling nila kay OPAP Secretary Jesus Dureza na huwag nang ida ng leader ng MNLF sa Zamboanga City na inatake ni Miswari at ng mga tauhan niya noong taong 2013. May hinanakit talaga to lahat ng mga tao. Kahuli-huling bihag na nabigyan ng sala ng MNLF ay isang asawa ng isang Muslim na pulis. At pagkatapos ng stage, nag-aalala ko kasi na-trauma sila. Kasong rebellion at violation of Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law ang mga kaso ni Miswari kasama ang mahigit 200 tauhan niya. Mahigit 200 katao ang nasawi matapos nilang lusubin at atakihin ang Zamboanga City ng 20 araw. Jessica, sa loob ng 6 na buwan na suspendido yung kaso ni Professor Nur Miswari ay inaasahang lalahok siya para mabuo na yung peace roadmap para sa Mindanao. Kabilang na yung pagbuo sa isang bagong panukalang batas na papalit sa Bangsamoro Basic Law. Inaasahang kasama si Miswari sa bubuing grupo na kabibilangan ng MILF, maging yung ibang paksyon ng MNLF, kasama na yung mga lumad sa ginagawang draft bill, Jessica. Rafi, clarification. Si Mayor Climaco, Ben Climaco ng Zamboanga, ni-request nila na from Sulu, diretso na yung eroplano na ni Secretary Dureza na kasama si Miswari to Manila kasi ayaw nilang mag-stop over sa Zamboanga dahil tama ba yung dinig ko, masama pa rin ang loob nila dun sa nangyari noong 2013? Well, yun ang nakarating sa ating balita, Jessica, na sensitive pa rin syempre yung mga tiga Zamboanga dun sa nangyari noong 2013 dahil bukod dun sa 200 namatay, kabilang na yung mga sundalo, libo-libo yung lumikas at talagang nabago yung buhay ng mga taga Zamboanga dahil sa nangyari yun, Jessica. Okay. Naalala mo ba na kung ilan yung mga namatay doon sa siege na yon, Rafi? At ano na ang anong status? Nag-file ba sila ng cases against the MNLF? Yes, Jessica, nasa mga 200 na mga sundalo at sibilyan yung namatay doon sa nangyaring bakbakan. Well, karamihan doon ay mga sibilyan. Yung sundalo, kung hindi tayo nagkakamali, less than 50 yung namatay doon. At well, marami doon ay mga miyembro ng MNLF. At yes, nagsampa sila ng kaso laban dito kay Miswari. Kasama na yung paglabag sa International Humanitarian Law. Medyo mas malaking kaso ito. Kung kaya't nung makita nila na
binigyan ng suspensyon yung kanyang kaso ay talaga namang yung iba daw ay nagreklamo. Pero nang nireview naman daw ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga yung mga papeles nung pagkakaroon ng suspensyon ay 6 months lang naman ito, hindi naman nawala yung kaso. So after 6 months or kung ma-terminate na maaga, Jessica, yung negosasyon at matapos agad at magkaroon kaagad ng bagong batas na papalit sa BBL, ay agad din namang itutuloy yung paggulong ng kaso ni Ms. Suarez at technically ay pwede na siyang arestuhin, Jessica. So lahat ng mga nabiktima ng Zamboanga siege, hindi lang iilan, kasi alam ko rin na sinuspend nga yesterday kaya nakuha si Ms. Suarez from Sulu. Yung lahat ng mga civilian at sundalo, lahat yun filed cases on their own or class suit na ba ito? Ito na ba, kumbaga, sambut na ba lahat ito dun sa warrant of arrest at yung mga charges na nasuspend as of yesterday? Yun ang hindi natin hindi malinaw, Jessica, pero yung kaso niya kasi is People of the Philippines versus Nurmi Suarez na nakasampa dito sa may Pasig RTC na siya naglabas nung utos na suspindihin yung kanyang kaso for 6 months. So yung mga individual cases, yun na hindi natin na alam kung meron mga nagsampa ng individual case laban dito kay Ms. Suarez at dun sa kanyang mga tauhan, lalong-lalo na yung mga commanders na nagsagawa ng pagsugod doon sa Zamboanga City, Jessica. Considering na itong kaso ay nasa judiciary na, wala bang nalabag by suspending it, yung warrant of arrest, etc. Considering na yung peace efforts, nasa ano yan nasa functions yan ng executive branch. Rafi, ano bang balita tungkol dyan? Well, Jessica, ang nag-file naman daw kasi ng suspension ng kaso ay yung lawyers nitong si Ms. Suarez. Ang naging kalakaran lang dito ay hindi tumutol yung prosecution dito at in-encourage din ito ng pamahalaan, lalo na ng pamahalaang Duterte, kung kaya't since walang tumutol ay nag-agree na rito yung korte. So wala namang nalabag dito dahil hindi naman tumutol nga yung prosecution dito sa motion ng depensa, kung kaya't naaprubahan agad ng korte yung kahilingan ng suspension for 6 months. Pero maraming ang consideration ito, Jessica. Kung siya ay magta-travel abroad, dapat magpaalam siya sa korte kasama ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process. At kapag every month, Jessica, ay dapat yung mag-report yung OPAP tungkol sa status ng negosasyon, kung ano yung ginagawa ngayon ng ni Ms. Suarez bilang kabahagi ng peace process, dapat ay mag-report sila. At kung ma-terminate ka agad, Jessica, itong peace process na ito at magkaroon na ng bagong batas, tapos na kumbaga yung role ni Ms. Suarez dun sa pag-uusap, ay magre-report ulit sila dun sa korte at technically ililift na agad yung suspension ng kanyang kaso. Kailangan mag-file ang DOJ ng lifting ng suspension ng kanyang kaso at technically ay pwede na siyang arestuhin pagkatapos ng, Jessica. In the meantime, mukhang maganda ba ang prospects para umusad itong pakikipag-usap para sa kapayapaan sa pagitan ng gobyerno at ng MNLF? Considering na dati na, na-establish ang ARMM, naging matagumpay yung peace efforts in the past. Pero ngayon na parang round 2 ito or parang round 3 pa yata kung ibibilang pa yung nangyari nung 70s, bago nagkaroon ng Tripoli Agreement, mukha bang ano ba ang prospects para magtagumpay ulit itong peace talks with the MNLF, Rafi? Well, actually, ang sinasabi nga ng pamahalaan at lilinawin ko rin siguro yung pahayag ko, Jessica, ay wala na talagang talks na nangyayari dito dahil natapos at napirmahan na nung nakaraang administrasyon yung comprehensive agreement on the Bangsamoro. So, implementation na lamang yung kanilang isasagawa. Kung kaya't nung nag-meeting naman na nitong Agosto sa Kuala Lumpur, kung saan na sinasabing yung Bangsamoro Transition Commission ay madadagdagan. Dati kasi 15 lang yung kanilang miyembro. Matapos yung meeting nitong Agosto sa Malaysia, ay nadagdagan ito ng 8. Dito inaasahang sasama yung MNLF sa pangunguna itong si Nurmi Suarez at inaasahang sa susunod na 6 na buwan ay sila na ngay mag-uusap para ma-draft na yung bagong batas na papalit dun sa BBL. At dito ay inaasahang inclusive na itong gagawing batas para walang ma-left out, ika nga, pati yung mga lumad ay meron daw say, ika nga, dito sa bagong batas na gagawin na siya
implementing agreement doon sa pinirmahang comprehensive agreement on the Bangsamoro. At may incorporate daw lahat, Jessica, maging yung RMM law at maging yung Tripoli agreement, lahat daw ay susubukan nilang matupad na yung mga napagkasundo at napirmahan na nga sa pagitan ng mga rebelding Moro at ng pamahalaan ng Pilipinas through the years, Jessica. So unified na bale. Wala namang tutol dito si Chairman Miswari considering na hindi siya nasama dun sa previous na process no with the MILF para dito sa BBL. Yun, Jessica, ang hindi pa natin nakuha sa kanya at maging yung Office of the Presidential Advisor on the Peace Process ay hindi pa matugunan yung ating tanong kung ano yung magiging proseso mismo. Lalo pat yun nga, meron siyang reklamo na hindi siya nasama dun sa pagbuo, dun sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Pero yung MILF naman, na siyang isa sa mga bumuo rito, ay wala naman silang tutol. Sabi nga nila, wini-welcome nila yung addition dun sa Bangsamoro Transition Commission na kabibilangan ng MNLF. Hindi lang ng grupo nitong si Miswari, posibleng yung grupo pa nung ibang faction ng MNLF kabilang na sina Muslimin Sema, posibleng kasama pa sila rito. So ang usapin na lamang siguro ngayon, kasi all Moro ang composition nitong grupong ito na bubuo ng bagong batas, ay kung magkakasundo nga talaga ang mga grupong ito para magkaroon na ng bagong batas na may patutupad para sa Comprehensive Agreement o the Bangsamoro, Jessica. Kung sa bagay, lahat naman yan, MILF, yung kay Muslimin Sema, lahat yan ang pinagmulan MNLF. Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.